Hi guys! For today's Wow! video ay good news kasi natanggap ko na yung aking national ID. So after a year, nakuha ko na siya guys. So ito na siya, this is it. Nakarating siya ng ganito, naka-envelope pa siya. Tapos yan, meron siyang ganito, ganyan. Tapos nakalagay dito, Philippine Statistics Authority. Tapos syempre, meron silang logo. Tapos, inopen ko na siya kasi sobrang excited ko, di ba? Inopen ko na siya kanina. So, ito yung bubungad sa inyo guys. Ganyan siya. Tapos andito yung logo ng Philippine Statistics Authority. So, PSA. Ayan siya. So, ito yung ID ko, guys. Ayan yung pagmumuka. Tada! O, diba? Walang kasi dun eh. Walang arte-arte. So, picture lang siya ng picture. So, ayan siya. Dire-diretso lang yung pag nag-process kayo doon, guys. Pag kumuha kayo ng national ID, idire-diretso lang kayo doon, salang-salang. Kaya, hagard-hagard ang lola mo. So, ayan. So, ganyan siya. Tapos, syempre, kukunin mo lang siya. Kukunin mo lang to. Nakadikit lang naman to eh, ganyan. Ayan, pag kikunin mo siya, ito na yung kanyang parang siyang barcode. So, ganyan siya. Tapos, andito yung nakalagay yung araw ng pagkakaloob. Taray. Pagkakaloob talaga. So, nakalagay dito, date of issue. So, na-issue siya noong June 10, nakalagay 2023. So, 'di ba? Tapos ngayon ko natanggap. 2024 na ngayon. Ano na ngayon? Magjo-June na. Charis. Hindi, ano pa lang naman ngayon? March. So, 3 buwan na lang June na, isang year na siya. So, matagal na namin tong pinagawa. Taon nga din siya. So, ayun guys, uri ng, nakalagay dito sa likod lang naman yung mga information mo eh. Mga informasyon. Tapos dito nakalagay www.psa.gov.ph yung nila, website nila. Pag may mga questions kayo siguro, kapag meron kayong ibang mga tanong, yun, pwede kayong mag-inquire sa kanila or pwede kayong mag-message sa kanilang website. Tapos syempre, andito yung logo ng ating charang. Tapos ayan yung ating pagmumuka. So, hagardo-hagardo ang lola mo. Tapos yun, ito, pwede mo na tong itapon kasi naman siya eh. Sobre lang naman to. Tapos, yung papel, pwede mo siyang i-keep na lang. Kasi siya eh, nandito yung mga, mga, do not throw away this letter. Ganun. So, depende na sa inyo. So, pwede nyo siyang i-keep. Kasi, andito yung mga informasyon na kailangan nyo. At, ito, syempre, i-keep nyo na lang siya kasi magagamit nyo na siya kahit saan. Kasi, na siya eh, national ID. So, kahit saan mo siya magagamit. So, ito guys, tago nyo lang siya kasi wala na siyang expiration. So, pag kukuha kayo ng national ID guys, kapag gusto nyo kumuha ng ganito, kasi wala na siyang expiration, then nandito na lahat, sakop na siya lahat. Pag ito yung pinresent mo, para siyang passport na din siya. Valid na siya somewhere, o ganun. Tapos yun, pag kumuha kayo nito guys, pwede kayong kumuha sa City Hall. Pero meron ding minsan na naglulugar-lugar, mga taga National Statistic Authority, halimbawa pupunta sila sa mga court, yan, meron silang authorized na lugar na doon sila pa-process ng ganito. So, pwede po yun. Pero, syempre, hindi natin alam kung kailan yun, kung kailan sila darating, kung kailan sila pupunta. Para sure, sa City Hall na lang kayo kumuha. Doon sa City Hall, kung saan kayo malapit or kung saan kayo saan kayo nakatira na City Hall. Katulad sa amin, Quezon City, di Quezon City Hall. Kapag nakatira kayo sa Caloocan, edi Caloocan City Hall. Ayun. Kapag sa Mandaluyong, edi sa Mandaluyong City Hall. Ayun, Makati City Hall. Kung saan kayo kung saan yung mga ID nyo or kung saan kayo nakatira, yun. Yun, kung nasa probinsya kayo, edi kung anong city hall malapit sa inyo, yung mga munisipyo, kung ayun. Tapos, medyo matagal lang siya. Kahit, alimbawa, nag-process kayo ng national ID, tapos tatanungin nyo siya kung kailan darating, kailan i-deliver, kailan nyo makukuha yung ganito, hindi rin nila masasagot kasi depende po yun. Kasi dinideliver na lang siya. So, katulad ng amin, di ba, years, mga 1 year mahigit, yon bago nakarating. So, di ba, medyo matagal talaga siya. So, pag kukuha kayo guys, kailangan nyo lang mag-present ng isang valid ID. Sabi, nakalagay doon yung complete name, complete address. So, yun yung kailangan nyo. Nung kumuha ako, ang pinresent ko ay postal ID. So, yun yung pwede nyo i-present. Or, yung mga SSS, pwede nyo i-present. Basta meron kayong valid ID. So, yun yung mga kailangan nila.
Tapos yun, pipicturean lang kayo doon, tapos biometric. So, ayun na, matatapos na yung pag-process ng inyong national ID. So, aantayin nyo na lang siyang makarating sa bahay ninyo. Pag hindi naman siya nakarating, pwede nyo siyang i-follow up doon sa website nila. So, hindi naman kami nag-follow up kasi inantay na lang namin kasi meron pa naman kami dyang mga ibang IDs bukod dito. So, swerte lang namin kasi nakarating na siya. Yung iba kasi guys, papel lang siya. So, papel lang. Yung papel lang as in black and white lang siya. Pero swerte kasi ganito na yung dumating. Yung kapatid ko, nauna na siya. Sabay kaming kumuha nun sa Robinson kami kumuha nun dati, nung mga kasagsagan nung fresh pa ito, kumuha kami nun sa Robinson. Tapos, sabay kami ng kapatid ko. Tapos, nakarating na sa kanya. Sa akin, ngayon pa lang nakarating. So, di ba medyo matagal. So, ayun. Antayin nyo na lang siya, guys. Be patient na lang sa pag-aantay. Kasi kahit sila, hindi rin nila alam kung kailan darating sa inyo. Sa atin ba? Ayun, guys. Pag meron pa kayong other questions or kung meron pa kayong mga tanong na sakop dito, pwede kayong pumunta sa website nila. Ang website lang naman nila guys ay www.psa.gov.ph. So, ito-type nyo lang siya. Then, makakarating na kayo sa website nila. Pwede kayong pumunta na lang din sa kanila. Tapos, yun. Pag kukuha kayo guys, asahan nyo na medyo matagal talaga siya. Matagal talaga siyang nakukuha. Matagal talaga siyang marireceive. So, ayun, ano din naman siya, maganda siya kasi matagal, wala siyang expiration. Kahit matagal siya makarating sa inyo, pag nakarating sa inyo, ang swerte nyo na kasi wala siyang expiration. Then, ano na siya, forever na siyang valid at huwag nyo lang siyang wawalain. Kasi, hindi ko sure, pag nawala siya, hindi natin sure kung pwede pang kumuha ulit. Pwede pa sigurong kumuha ulit, kaso baka matagal ulit baka matagal ulit kasi pa-priority nila yung mga first time. So, hindi ko sure pag nawala to kung may bayad na. Kasi pag kukuha ka ng ganito sa City Hall guys, walang bayad. So, hindi lang namin sure kapag nawala siya, then kukuha ka ulit kung may bayad. Parang sa SSS, di ba ganun yun? Pag kukuha ka ulit sa SSS, meron na siyang bayad na 300 pesos. So, hindi lang natin sure na ganito. Pag na-experience nyo guys, kapag naka-experience kayo na nagbayad kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba para ma-inform din kami at yung mga viewers natin, ma-inform natin na merong bayad pag halimbawa nawala. So guys, thank you so much sa panonood. So, masaya lang ako kasi nakarating na yung ID ko. So, asaya. So, ang saya lang guys. So, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Pag meron pa kayong ibang questions and meron pa kayong suggestions, pwede kayong mag-comment dyan sa baba. So, thank you guys. God bless you. God bless us all. Thank you. Bye-bye.